Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Giro with ang topic natin for our devotion. Ngayong araw na ito ay pumapatungkol naman kay King Jehoahaz ng Israel. So, andito pa rin tayo sa Northern Kingdom at makita natin dito kung ano nga ba yung mga naging mga patakaran o naging pattern ng mga hari sa Northern Kingdom at ano nga ba yung mga nangyari sa hari na to kay Jehoahaz na anak ni Jehu, kung saan si Jehu ay naging kalugod-lugod din naman sa ating Diyos, ngunit hindi pa rin yun totally obedience, dahil partial obedience is disobedience pa rin pagdating sa ating Diyos. So, sino nga ba to? At ano nga ba yung role niya sa bayan ng Israel? So, mabasa natin dito sa 2 Kings chapter 13 verse 1 to 5. Ang sabi dito, ng ika-23 taon ni Joas na anak ni Ahazias na hari ng Juda, si Jehoahaz na anak ni Jehu ay nagsimulang maghari sa Israel sa Samaria at siya'y naghari sa loob ng 17 taon. Gumawa siya ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at sumunod sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. Hindi niya iniwan ang mga iyon. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel, kaya't paulit-ulit niyang ibinigay sila sa kamay ni Hazael na hari ng Syria at ni Ben-Hadad na anak ni Hazael. Ngunit si Jehoahaz ay nanalangin sa harap ng Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon sapagkat nakita niya ang pagmamalupit sa Israel kung paanong pinagmalupitan sila ng hari ng Syria. Kaya't binigyan ng Panginoon ang Israel ng isang tagapagligtas at sila'y nakatakas mula sa kamay ng mga taga-Syria at mga mamamayan ng Israel ay nanirahan sa kanilang tolda gaya ng dati. So dito ay sinabi nga na patuloy ang pagkakasali nila katulad ng ginawa ng kanilang naunang mga hari na si Jeroboam, at masasabi natin na yung mga kasalanan na chine-cherish natin ay nag-attract ito ng curses and not blessing, yung mga pagkakataon sa ating buhay na mga sumpa, o yung mga hindi natin gusto ng mga bagay, ay ganun yung nangyayari kapag nag-cherish tayo ng kasalanan. At the same time, yung pain and pressure sa hari na to kay Jehoahaz, na yung pagiging hari niya na may kasama pang pagmamalupit ng ibang mga bansa, yung pain and pressure na yun ay gift pa rin yun ng Diyos, patungo pa rin yun sa ating Diyos, dahil at sa dulo nito, sinabi natin na si Jehoahaz ay lumapit pa rin sa ating Diyos at pinakinggan naman ng Diyos ang kanyang hinanaing para sa kanyang bayan. So tayo dapat nating maintindihan na anuman yung mga pinagdadaan natin, andyan yung Diyos, at dapat natin rin tandaan na God is holy. Kaya kalimutan natin or iwan natin yung mga kinagisnan nating mga kasalanan. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming salamat.